Sumalang na sa drug test ang daang-daang driver at konduktor ng bus company na Solid North matapos po ang malagim na insidente sa SCTEX na kinasawi po ng ilang individual. Si Sheena Torno magbabalita. Matapos ang pagpapalabas ng kautusan ni Transportation Secretary Vince Dizon para sa mandatory drug testing sa mga nasa hanay ng transportasyon, ay unang sinampula ng mga driver at konduktor ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Aabot sa 300 na mga driver at konduktor mula sa iba't ibang ruta sa Luzon at National Capital Region ang unang sumailalim sa drug test hapon ng Martes, Mayo 6. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na bago raw maibalik sa dating operasyon ang nasabing kumpanya, ay dapat munang sumailalim sa drug test ang mga empleyado nito. Ito'y matapos suspendihin ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mahigit 200 fleets units ng kumpanya sa pag-ooperate nito matapos ang SCTEX incident na ikinasawi at ikinasugat ng ilang pasahero. At ano nga bang mangyayari oras magpositibo ang mga ito sa iligal na droga? Ganun na naman mangyayari dyan, no? Revocation of license, confirmatory test, pagdating confirm po yan, tawag dito, perpetual disqualification. Plus, isasabit namin sa LTFRB yan for purposes of determination whether the operator is fit to continue operating buses as a public utility. Pero nanindigan naman ang presidente ng Unyon ng nasabing kumpanya na wala raw silang driver at konduktor na gumagamit ng iligal na droga. Katunayan po, nandito po kami upang magpa-drug test kasama po yung LTO, PDEA para kami po ay ma-testing kung talagang gumagamit ng pinagbabawal ng droga. Pero sa amin po, wala po, ako po ang nagpapatunay bilang Pangulo na wala pong gumagamit sa amin ng pinagbabawal na droga. Nais lang po namin talagang makabalik sa trabaho kasi may kanya-kanya po kami mga pamilya na pinag-aaral ng mga anak, kolehiyo, elementary, na ito lang po ang nagiging bread and butter namin. Dahil dyan, umapela sila na wag nang idamay pa ang buong ruta ng Solid North dahil matindi ang idudulot itong epekto sa hanap buhay ng mga driver at konduktor. Sana nga raw ay payagan sila na makabalik sa trabaho para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Karamihan po sa amin ay nangungupahan lang po ng bahay. Pang-araw-araw po na gastusin, hindi po namin alam kung saan namin kukunin yung pinansyal na pangangailangan para sa aming mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.